Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po'y nagagalak na anyayahan kayo na panoorin ang OHC video sapagkat kung meron po kayong mga katanungan na hindi nasasagot patungkol po sa banal na Torah, dito po masasagot ang inyong mga katanungan o gumugulo sa inyong isipan. Katulad ko po noong hindi pa ako nakakapanood nito ay marami pong gumugulo sa aking isipan at hindi masagot-sagot ang aking mga katanungan. Pero nung napanood ko po itong video ng OHC, ng Mensahero ng Silangan, ay nagkaroon po ng linaw ang aking mga katanungan at gumugulo sa aking isipan. Kaya po itinuring ko po na ito ay pagpapala sa buhay ko. Sana sa inyo din po. Maraming salamat po. Kami ay nagagalak na muli tayong nagkasama-sama para sa karugtong ng kwentong Crispin at Basilio hango sa Noli Me Tangere. Ipagpaumanhin po ninyo na ipinagpaliban namin ang paksa tungkol sa Garden of Eden at Rivers of Eden. Kinailangang unahin at ituloy-tuloy ang paksa tungkol kay Crispin at Basilio para maintindihan ang mga kasalukuyang nangyayari sa pagitan ng mga bansa na may kinalaman sa lahi ng mga Hebreo. Ito ang bahagi na hindi natapos ni Jose Rizal dahil hindi pa nagaganap ang mga ito sa kanyang kapanahunan. Ang kwento ni Crispin at Basilio ay kasalukuyan pang gumugulong at masasalamin sa pandaigdigang ekonomiya at relasyon ng mga bansa sa isa't isa. Lahat ng mga pangyayari ay kasalukuyang binabantayan at nasasaksihan ng two witnesses o dalawang saksi na tinutukoy sa Book of Revelation ng Biblia. Inaakala ng karamihan, hindi pa dumarating ang two witnesses dahil sa mga popular na video at mga sermon na kanilang napapanood. Ngunit ang katotohanan, nariyan na ang two witnesses at aktibong nagmamasid. Hindi namin papangalanan kung sino ang two witnesses, ngunit kung susubaybayan nyo at pakakaobserbahan ang mga pangyayaring ilalahad namin, kayo na mismo ang makakapansin kung sino ang two witnesses na tinutukoy ng Biblia. May mga sensitibong impormasyon na minabuti na lang ng konservatory na huwag munang ilahad dahil hindi pa napapanahon. Bago tayo magpatuloy, tayo ay magbalik tanaw. Sa nakaraang video, aming ipinaliwanag ang kahulugan ng kwento tungkol kay Crispin at Basilio. Sinabi natin, nasisisa ang kumakatawan sa lahi ng mga Hebreo. Sina Crispin at Basilio ay sangang lahi galing sa anak ni Heber na sina Peleg at Joktan. Nag-iwan din kami ng mga katanungan upang tayo ay magmuni-muni. Matapos wasakin ng Roma ang Jerusalem at sunugin ang templo, saan napunta ang mga gintong naipon ni Haring Solomon para sa lahing Hebreo? Hindi pa natin mailalahad ang sagot sa katanungan na yan. Ngunit, marahil ay namumuo na ang kasagutan sa inyong isipan. Mas madaling maintindihan ang video na ito kung mapagtanto natin na ang mga banyagang nagpahirap sa atin noon ay sila pa rin itong mga nakikita natin sa kasalukuyan. Ang mga pangyayaring yan ay pwedeng ipagpatawad, ngunit hindi dapat kalimutan, lalo na't sila pa rin ang dahilan ng paghihirap hindi lamang ng mga Pilipino, kundi buong lahi ng mga Hebreo sa buong mundo. Matagal na sanang nagkita at nagkaisa ang lahi ni Crispin at Basilio o ang dalawang sangang lahi ng mga Hebreo kung hindi nahadlangan ng mga propaganda ng banyagang nagpapahirap sa atin. Marahil sa parteng ito ay nag-iisip kayo bakit hinahadlangan ng banyagang ito na magkakilala ang mga sangang lahi ng Hebreo. Magmuni-muni tayo kahit sandali sa sinasabi ng Lost Gospel of Thomas. The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize
that it is you, who are the sons of the living Father, but if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you, who are that poverty. Kung papansinin natin, ang gospel ni Thomas ay tungkol sa paghihirap ng lahing Hebreo. At kanyang sinabi na hanggat hindi nakikilala ng mga Hebreo na sila ay mga Hebreo, magpapatuloy ang kahirapan. Kapag ang dalawang sangang lahi ay naging isa, magiging makapangyarihan sila at pwede nilang utusan ang bundok na umalis at ito ay aalis. The Messiah said, if the two make peace with each other in this one house, they will say to the mountain, move away, and the mountain will move away. Tayo ay magpapatuloy na ngayon sa kwento ni Crispin at Basilio. Taong 1898, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 million. Sino ang mga tao ng Amerika? Ayon sa Wikipedia, mulang 1850 hanggang 1900, ang mga tao sa Amerika ay 84 hanggang 87% Europeans. Ang tanong, ano nga ba ang mga Kastila? Europeans. Ibig sabihin, ibininta lang ang Pilipinas ng Europeans sa kapwa nila Europeans. Sa makatuwid, sila pa rin itong mga banyagang sumakop sa atin. Ipagpalagay na lang natin na sila ay magkapatid na lahi. Akala ng mga Pilipino ay tapos na ang pagdurusa. Ngunit sa maikling panahon sa kamay ng Amerika, mas matinding bangungot ang inabot ng lahi ni Basilio. Ayon sa history, tinatayang aabot ng 3 milyon ang Pilipinong namatay sa kamay ng banyagang ito. Para sa konserbatibong estimate, ipagpalagay na lang natin na 1 milyon ang kanilang pinatay sa maiksing panahon na kanilang inilagi. Ang parteng ito ng kasaysayan na aming ilalahad ay lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino dahil ito ay matagumpay na naitago. Patutunayan natin na simulat sa Paul hanggang ngayon, ang banyagang ito ay uhaw sa dugo. Ito ang sinasabi sa Biblia na mag-ingat tayo sa mga tao o mga lahi na balat kayong maamong tupa ngunit mababangis na lobo pala. Panuuri natin. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ay sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sagdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, hugas
ng luha at dalita, haki at hika, makita kang sagalaya. President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. 10 years old and above were massacred by the Americans. Standing over the dead, 6,000 Filipinos, men, women, and children, all in a common grave because you were here as imperialists. Give us back those biling gigabels. They are ours. They belong to the Philippines. They are part of our national heritage. Ang bayan kong Pilipinas, makita kang sakdal laya. Ang inyong napanood ay pawang katotohanang pangyayari. Bakit nila ito ginawa sa Hebreyong sangang lahi ni Joktan? Ayon kay McKinley, to Christianize and civilize. Walang pinagkaiba sa linya ng mga Kastila na naunang sumakop. Kristyanismo din ang linya. Sino ang pinapatay nila? Mga Hebreyo. Pakakatandaan po natin, dahil hanggang sa modernong panahon, yan pa rin ang nangyayari. At sila pa rin ang mga tauhan, mga banyagang lahing puti. Habang nangyayari ito sa lahi ng mga Hebreyong Pilipino sa silangan, ganun din ang ginagawa nila sa natitirang lahi ng mga Hebreyo sa gawing kanluran. Kahindik-hindik din ang inabot ng mga Hebreyo na nagtatago sa Afrika. Sila ang mga natitirang Hebreyo matapos wasakin ng Roma ang Jerusalem at sunugin ang templo. Pumunta ang mga European sa Afrika at sinimulan nilang dukutin ang mga natitirang lahi ni Peleg na sinisimbolo ni Crispin sa Nolimitanghere. Ito ay isinakay nila sa mga barko upang ibenta sa Europa, Amerika at kung saan-saang mayayamang bansa. Katunayan, may nadiskobring libingan ng mga African sa pinakapusod mismo ng New York City sa kasalukuyang panahon. Panoorin natin. Was home then, my dear, full of kindly faces. Home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Song, tuneful song, built a palace in the wild. Loved of wise men was the shade of my roof tree. The true word of welcome was spoken in the door. Dear days of old, with the faces in the firelight, kind folks of old.
was home then, my dear, full of kindly faces. Home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Song, tuneful song, built a palace in the wild. Now when day dawns on the Sa pagpasok ng modernong panahon, tila nagkaroon ng panandaliang kapanatagan sa buhay ang mga Hebreo na ibsan ang mga karumaldumal na pagpatay sa lahi ni Joktan at Peleg. Bagamat nananatiling nasa ilalim ng kolonyalismo, ito ang mga panahon noong papasok na ang mundo sa tinatawag na Cold War na nagsimula noong 1947 hanggang 1991. Matapos ang Cold War, sinundan ito ng kasalukuyang modernong panahon. Nagkaroon sila ng pagkakataon upang makapag-ipon ng lakas. Buksan natin ang mahahalagang pangyayari sa lahi nang hindi pa nagkakakilalang sina Peleg at Joktan bilang sina Crispin at Basilio sa Nolimitang Here. Unahin natin ang panig ni Joktan sa silangan. Taong 1973, ang unang ginang Imelda Marcos ay bumisita sa Libya para sa isang napakahalagang misyon. Ito ay ang Tripoli Agreement na naglalayon ng kapayapaan at pagkakaisa sa Muslim Mindanao. Layon din ng Tripoli Agreement na magkaroon ng matatag na pagkakaibigan ang Pilipinas at Libya. Kung maaalala natin na ang Muslim Mindanao mula noon hanggang ngayon ay may masidhing pagnanais na magkaroon ng autonomy bilang isang bahagi ng Pilipinas na may sariling paraan ng pamamalakad ayon sa kanilang kultura. Kung papansining mabuti, itong masidhing pagnanais ang nagtulak sa lider ng Pilipinas upang makipag-ugnayan sa Afrika. Ito ang ginampanan ni Imelda kaya nakipag-ugnayan siya kay Gaddafi sa Libya. Ito ang unang pagkakataon na magbubukas ng daan para magkakilala at maibalik ang ugnayan sa pagitan ng lahi ni Peleg at Joktan. Aming lilinawin na hindi diretsahang nakasaad sa Tripoli Agreement at iba pang mga kasunduan ang layunin na magkakilala ang dalawang lahi bilang sina Peleg at Joktan. Ito ay dahil sa hindi pa alam ng mga lider ng magkabilang panig ang tungkol sa mas malalim na relasyon ng kanilang mga lahi mula sa sinaunang panahon. Sa pang-ibabaw, diplomatikong relasyon lamang ang kanilang nakikita sa kanilang mga ginagawa. Ngunit mababanaag sa kanilang mga kilos ang pagiging palagay sa isa't isa. Ito ay mas maiintindihan kung tatawagin nating lukso ng dugo. Ito ang magbubukas ng daan upang madiskobre ng dalawang lahi kung sino sila at ang kanilang nakaraan.
if the two make peace with each other in this one house, they will say to the mountain, Move away. And the mountain will move away.
The Messiah said, "If the two make peace with each other in this one house, they will say to the mountain, 'Move away,' and the mountain will move away." When they were ready to file the case against the Marcoses in 1990, Marcos was dead in 89. Middle of the trial, at the height of the Cold War, I coughed blood. And they were giving me medical severance. Stop already because she might die in court. I said no. Give me 1 week to recover. More than life, I value vindication. Thanks God when I came back a few weeks after on my birthday, a perfect gift from God. On my birthday, I won the case of the century. The first one who offered bail was Gaddafi. Gaddafi said, "I'll pay the bail of 5 million, Mrs. Marcos." Even 10 times that, because she's a good woman. The other one was Saddam Hussein. I felt very, very bad because I knew him personally. I knew him from a different light. So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. We came, we saw, he died. We saw, he died. Hindi nagkaroon ng pagkakataong magkakilala ng lubusan ang dalawang lahi dahil sa trahedya. Magkaroon pa kaya ng isa pang pagkakataon upang muling magkadaupang palad ang dalawang lahi? Subaybayan ang mga susunod na video na aming ilalabas. Dito lamang yan sa Ophirian Heritage Conservatory kung saan aming masusing binabantayan ang mga nagaganap sa mundo. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong panunood, pag-subscribe at pag-like sa ating mga video. Atin po itong i-share upang mas marami ang makaalam tungkol sa aming mga inilalahad. Hanggang sa muli, pagpalainawa tayo ng ating may likha. At kung nasagot po ang inyong mga katanungan at kayo ay nasiyahan, paki-like and share lang po. Nasa baba po ang link. Follow the link po. Thank you po.